Hindi ko alam kung paano to sisimulan. Nag-signing off ako. It's been 4 months na hindi ako gumagawa ng video. Kasi 4 months ago may nangyari. Bago ko i-share kung ano nga ba yung pangyayari na yon, kung mapapansin nyo sa t-shirt ko ngayon, ito ay Aletus Anesti. Ito nga pala isang Greek word na ibig sabihin ay truly He is risen. Gusto kong sabihin sa mga followers ko na it's okay for me na i-unfollow nyo ako kung hindi nyo gusto yung magiging topic ko sa simula ngayon. But if you are gonna stay, masaya ako dahil nag-i-stay pa rin kayo kahit na magiging iba na yung topic ko ngayon. Now, 4 months ago may nangyari at sabi ko, Lord, if you want to use my page na i-share yung good news mo, sabi ko, Lord, let your will be done. Pero sabi ko kay Lord, the word of God said in the Bible in Hebrews 13:8, the word of God said, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Now, Lord, if you are the same 2,000 years ago doing miracle, Lord, give me a miracle today para ipagpatuloy ko to. At in an instant, with a snap of a finger, lahat ng desire ko sa pagbablog o sa paggawa ng video nawala. In an instant. At sabi ko, Lord, wow, imagine nyo, meron kang boyfriend or girlfriend na mahal mo, 5 years na kayo or 3 years, sa matagal na kayo. Tapos in an instant, with just a moment, nawala yung pagmamahal mo sa kanya na walang dahilan. Di ka ba magtataka? Siyempre magtataka ka. Hingin ako ng miracle kay Lord Tapos in an instant, nawala yung desire ko sa pagbablog. So para maniwala kayo, imagine nyo, 4 months ago in the month of May, meron ditong Hudyaka, merong triathlon at maraming event talaga dito sa amin, dito sa Dipolog City. Now on that month of May, every month kasi nag-i-stay lang ako dito sa Dipolog for 10 days. Kaya within that 10 days noon, nung grabe pa ako sa pag gusto mag-vlog, within that 10 days gusto kong umalis agad or mag-vlog agad ano yung mga event dito sa amin, mag-rides, ganoon. Pero on that month of May, wala kaming biyahe for the whole month. So for the whole month andito lang ako sa Dipolog, pero di ako gumawa ng video. Alam niyo kung bakit? Kasi yun na nga, may calling si Lord. Alam mo, gusto kong mag-share ng word noon pa talaga, pero di ko nagawa kasi alam naman natin na perfect time, merong perfect time talaga si Lord. Pero this time di ko na mapigilan kasi ito na talaga siguro yun. Alam nyo, word of God said in Jeremiah 29:11, may plano si Lord sa atin. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and to give you hope and a future. Imagine meron tayong plano sa buhay natin at yung plano natin, syempre the best yan. Sino ba naman magpaplano sa buhay? Sample, magpaplano ako sa buhay ko in the future na masama, di ba? So dapat the best palagi yung plano ko. In this past months, mula nung May, tinanong ko sa sarili ko, Lord, ito ba yung plano mo or ito yung plano ko? Sabi ko, Lord, ito ba yung will mo or ito ba yung will ko? Lord, tama ba itong dinadaanan ko? Ito ba yung daan na gusto mo? Or baka ito yung daan na gusto ko? God, excited ako kasi plano ni Lord. Kasi sobrang excited nga ako sa mga plano ko na natutupad naman. How much more yung plano ni Lord na alam ko, hindi niya sinabi kung ano yung plano para sa akin. Pero the word of God said in Jeremiah 29:11 that He will give me a future, not to harm me. So kahit ano po yung plano ni Lord at hindi yun nakakasama sa atin, at yung future na hinanda para sa atin, kung plano niya yung ating susundin, alam ko na the best yan. Kaya sobrang excited na ako. At ngayon, on the time of this past 3 months, bago ako nakapaggawa ng video ngayon, sabi ko kay Lord, paano ko i-share yung word mo kung hindi naman ako nakapagbasa ng Bible mula sa Genesis to Revelation? Paano ko i-share yung word mo? But you know what God said? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Grabe, lahat ng mga excuses ko, may sagot si Lord.
Oo nga ba naman, paano ko ba naman i-share ang word ni Lord kung yung sariling pag-iisip ko lang ang gagamitin ko? Diba? Paano ko i-share kung hindi naman ako napagbasa ng Genesis to Revelation? But God has a plan. At iyon na nga yung plano ni Lord. At even 3 months ago, up until now, gumagawa ko ng video na gusto ko na i-share yung word, but failed eh. Parang hindi perfect yung video na gagawin ko kasi it is my will na gumawa ng video na i-share yung word ni Lord. But in the perfect time, in the perfect place, at in the perfect word, maggagabayan ako ng Holy Spirit kung ano yung sasabihin ko. At like, kung ano yung nangyayari ngayon. Marami akong script na ginawa, but today, kung ano yung sinasalita ko ngayon, walang script. Because the Holy Spirit is working in me. Nung sinabi ko ni Lord sa mga excuses ko na, Lord, sino ba naman ako para mag-share ng word mo? Lord, paano ko i-share yung word mo kung di ako napagbasa ng Bible? God let me read the Exodus, the life of Moses. Now, alam natin na kilala natin si Moses nung humati sa dagat, nung niligtas niya yung mga Israelites mula kay Parao, mula dun sa Egypt. Now, yun lang yung alam ko kay Moses nung gumawa siya ng miracle. Actually, Moses is not the one who makes miracle. Nung hinati niya yung dagat, it is the power of God. It's the power of God nang hinati niya yung dagat. Now, in the time na nabasa ko yung Exodus, nung tinawag si Moses ni Lord para iligtas yung Israelites doon kay Parao, nung nabasa ko yun, na-realize kung ganun din pala ako tulad ni Moses nung nakipag-usap si Moses doon sa burning bush. Alam nyo, Moses pleaded 5 times. So meron siyang 5 excuses nung tinawag siya. Una niyang sinabi na, Lord, di naman ako karapat dapat sa task. Nung nabasa ko yun, ganun din pala yung ginawa ko. Ang sabi ni Moses din, pangalawa niya sinabi, Lord, I do not know enough. Wala akong masyadong alam. Tapos pangatlo niya, Lord, paano nila ako paniniwalaan? Tapos yung pang-apat, Lord, I'm not good with words. So hindi ako marunong magsalita. Or paano niya i-deliver yung salita. Now, the 5th time he pleaded, or yung excuses na, Lord, I am not willing. Imagine, 5 times. And that 5 excuses of Moses, lahat yan sinagot ni Lord. No. How about me? Kung ikakahiya ko pag-share ng word ni Lord, kung sino ba naman ako, soon, with the second coming of Jesus Christ and the judgment day come, sino ba naman ako? Kasi kung ikakahiya ko si Lord ngayon, ikakahiya niya din ako soon when I face the Father. Now, sabi ko, Lord, I've done enough. Now, I was like Martha, doing so many things and naging busy sa mga worldly things. Para bang binubulag ako ng mga makabundong bagay. Kailangan kong bumili nito. Even from the past 4 months, kailangan ko bang bumili ng digital camera. Bibili muna ako ng digital camera para makapaggawa ng video, para gawa ng video na to. Tapos bibili pa ako ng mic. Para bang kailangan ko pang talagang mga magagarang gamit para gumawa ng video. Pero alam nyo, meron akong drone, bininta ko kasi ano ba naman nagagawin ko dun kung tumigil na ako, di ba? Pag si Lord talaga yung gumawa or nag-work na sa buhay mo, lahat kaya mo give up. That was my first drone, at bininta ko na. And now I got this Insta360. Kakabili ko lang, and then di ko rin naman nagamit kasi on an instant nawala yung desire ko sa pagbablog. You know what? Iba talaga yung plano ni Lord. At kung gusto mo ng the best yung buhay mo, why not i-try natin yung plano ni Lord? Because the word of God is always to be good. Walang gusto si Lord na ikakasama natin. Lahat ng gusto ni Lord ay gusto niya na ikakabuti natin. At God bless pula sa lahat. At biyahe ni Rans is now officially signing off. Mahaba-haba tong
mahaba-haba tong video na to. Pero gusto kong pasalamatan kayo lahat. Para it is okay for me na i-unfollow nyo ako kung hindi nyo na gusto yung maging topic ko. Pero sa mga bagong followers ko, please help me share the good news about salvation at the next topic natin soon. Di ko mai-share sa inyo kung ano yung next topic natin kasi gusto ko yung topic ko every video is powered by the Holy Spirit. Kung ano yung gusto ni Lord, kung ano yung i-share ko, yun yung i-share ko. So God bless po sa lahat at happy Sunday. Kaya please wag niyo na akong tawaging idol or doll, just call me Rans. But just remember that 2,000 years ago, someone saved us. Alatus Anasti, truly, He is risen. God bless.